July 11, 2024. Painitin natin yung usapan natin. Habang mahininga, huwag nating hintuan to. May purpose naman to lahat eh. Yung sa aking paniwala, pag walang kumilos ng ganito, walang may matututo. Evil prospers when few good men do nothing. Kalain mo, balik tayo kasi mahilig na ako mag-reveal ng theophany. Mula 1975, almost 50 years, and then you add that mga 8 years something before 1975, may theophany. Na-experience ko yan lahat. Bata pa ako, hindi ko pinansin, pero parang siyempre as a normal growing kid, mayroon kang tanong sa sarili mo, ano kaya yun? Tapos na na-relate mo na baka ito na yung part na tinuturo ng auntie o mama, papa, yung may Panginoon pala. Baka ito na sinasabi nila na may sa atin, may gumawa sa atin, may Diyos pala ang mundo, na pag lumabag ka sa Diyos, paparosahan ka, parang ganun. Yung pagkaintindi ko ganun eh. I hope yun ang theophany na yun ang tama. I hope nagbigay sa akin ng discernment. Dali, dito muna tayo sa radio AM. Wait, standby lang kayo, relax. Isa ka maayad-ayad nga hapon sa imo abiyan. Thank you kay ginupdan mo na naman ako sa another episode sa aton nga programa every Thursday 3 to 3:30 in the afternoon. There is a 1062 DXKI ang aton nga precious moments where we are learning the importance of spending time with God. Ayan. So, ang aton nga boses doon nagalain-lain. No? Siguro sa panahon pag kung mainit tapos maulan na lang, no? Pangipagkante o tod nga aton nga kasing-kasing diragid sa Ginoo. So, pangyaga ikaw mga prayer. DXK, ayan, yung FEBC, Far East Broadcasting Corporation, parang sister or mga branch ng FEBC. Yung first almost 70 years na yan dito sa Philippines, magtuturo ng Gospel of Jesus Christ yan, yung DXKI. Dito locally is 1062 kHz AM band. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng AM. Parang may leak yung pipe. Basa ang pipe ng water district. Ito na gawin natin, record to dahil siyempre salamat sa YouTube na invention ng mga Jewish people. Facebook, yung USB na yan, silang gumawa niyan, sila nag-invent. Kaya nagtaka ako kung na talagang
ano talagang naisip mo na contribution para sa humanity, yung para sa karamihan, sa ikabubuti ng karamihan, gaya na invent ng gulong, nag-invent ng telephone. Ay, napuntahan ko yan yung doon yata namatay si telephone, kalimutan ko to yung pangalan, electricity, basta telephone, si doon nakita ko na yung bahay, yung office niya doon sa Canada na nadadaanan namin. Grabe ang legacy na iniwan niya, no? Bell, parang ganun, Bell, no? Bell. Ikaw ba naman makapag-invent ka para sa karamihan, di ba? Ngayon, balik tayo ng istorya. Itong mga LOKO na mga radical Islam, ang contribution sa humanity, Google. Google. Gulo. Actually, ang Google is Jewish invention pa rin yun, eh. Oh. Kaya paulit-ulit kong nire-remind na kung anong maganda sa para humanity, kahit na hindi tayo maging holy, kahit hindi tayo maging holy, di ba? Minsan kasi ang maging holy, armas na mga taong worldly, yung mahilig magpasikat sa mundo. Kunwari sila ng pinaka-holy, ito nang susundin nyo, magdasal kayo, magkumpisal kayo sa akin, patawarin kayo. Ano ba yan? Di ba? Ang holiness minsan inaabuso ng mga tao, eh. Kaya hindi ko maintindihan kung anong tama. Oh, di ba? Basta ako, sabihin ko, gagawa ako para sa humanity, yung pinakamaganda. Kahit hindi ako babayaran, ano yun, eh. Yung Panginoon ang bahala. Hindi yung you do something, you expect monetary reward in return. Dito wala. Purely God. Service to God and humanity. Magandang puso sa kapwa, kahit na sinabi ko hindi ka masyado holy. Huwag ka lang pumatay. Chong! Huwag kang pumatay at magyabang na kayo na ang may-ari ng mundo, lulusobin mo lahat ng lugar, aangkinin nyo lahat. Wala yan. Yan, kayabangan ng religion yan. Alisin na lang kaya natin yung religion, away na lang tayo ng away. Di ba? Distraction man kaya ang gusto nyo, di happy. Ay na lang. Isa ko minsan, nag-iisa ako, eh. Ano ba talagang contribution mo sa future generation ng mga tao? Hindi natin sigurado kung mabubuhay pa tayo bukas. Hindi natin sigurado kung mabubuhay pa tayo bukas. Kahit sino ka pa. Only Jesus Christ conquered death. Siguro yung iba binuhay niya, si Lazaro. Yung iba namatay diretso sa langit, o hindi namatay, hindi na nga namatay, pero diretso sa langit. Sino yun? Prophet Elijah. Ang daming kwento dyan sa Bible. Huwag na lang natin palit-palitan yung narrative ng Bible. Yun ang magulo, eh. At saka proud ka pa na
nakagawa kayo ng Holy Koreanic point of view na ang daming gulo. Oo, daming gulo. Walang kwenta yan pag may gulo. Kahit ano sabihin pang huli, ha? Kahit ano pang sabihin yung mga Angel Gabriel na natanggap ng ating mga recipient ng Theophanis, kahit na ano pang angel dyan, walang kwenta pag may gulo. Maniwala kayo, papabot lang to. July 11, 2024. Diba? Mag-iwan nga kayo ng legacy para sa tao, para sa mga apo. Pasalamat tayo nakarating tayo dito sa Mindanao. Dahil sa lolo ko sa Danao, Cebu. Magkapareho kayong birthday. Nag-celebrate siya ng birthday doon sa langit. Ako rin nag-celebrate ako dito from 1960s, 1958, 59, ganyan. Hanggang ngayon, nag-celebrate ako ng birthday ko. Magkapareho ang birthday namin. It so happen lang na mahirap ang buhay sa Danao. Lumipat sila doon sa Ormoc City. Basta Ormoc, doon na pinanganak yung tatay ko. Pasalamat tayo na naghirap din yung mga lolo, and then maybe na kasali tayo sa grasya ng Panginoon na nabuhay sila, nabuhay din tayo. Ganito ang buhay natin. Pa Facebook na lang, TikTok na lang, di ba? So wala tayong pinagyayabang dahil sa lolo natin. Ngayon, sinong lolo mo na gusto mong malaman? Sasabihin ko sa iyo. Sige, send me your name. Sasabihin ko kung saan ka galing. Joke lang. Hindi, ang ibig kong sabihin, mas proud ako sa lolo ko, Abraham. Yan. Hindi ko na alam, baka galing ako kay Ismael. Hindi ko na alam yan. Baka doon din ako galing sa kay Jacob, kay King David. Di ba? Hindi ko na alam. Basta pasalamat ako, nakarating ako dito, at dahil sa kanilang genes, buhay tayo. Tao tayong normal, hindi animal gaya ng mga Islamic radical at saka mga terorista. Hindi tayo animal, ha? Di ba may mga kwento pa minsan si Lolo Muhammad, peace be with him, nabawasa kasi sa Holy Koreanic point of view. Yan, nag-a-attack ng isang lugar yan, tapos malaking lugar ang sinakop niya matalino siguro tong lolo natin ito. Tinitikman yung mga babae, pinapatay yung mga lalaki. Nakasulat kasi, sana hindi nyo na naisulat niyan. Nakakahiya. Proud pa kayo, na ang messenger nyo si Lolo Muhammad, peace be with him. Proud pa kayo, yan ang lolo na gusto nyo. Ayaw ko. Di ba? Simple, doon tayo sa tama. Hindi yung maraming gulo na tuturuan mo ngayon ng Holy Word ang mga bata, magbukas ng Holy Quran sa Arabic, paglabas ng bahay, paputok ng katawan at magpakamatay sa maraming tao. Ayaw ko yan. Mamili ako. Tapos itong si Lolo Muhammad, peace be with him, na ano siya, yung naging parang sa term ngayon, rapist. Ganun ba? Kung sino may mga genes na rapist dyan, siguro lahat naman tayo diba? Hindi natin matanggihan Kaya hypocrite naman pag hindi ka mag-accept na yan na may lahi kang rapist. Sige,
Hindi ka nga rapist. 99.9. 99.99 hindi rapist. Pero pag dyan ka sa lahi nila, doon sa Saudi Arabia, Arabic Peninsula at saka doon sa Medina, kawawa naman, nabuntis yun yung mga babae yata doon, nanganak ang lolo, ang tatay rapist. I-follow nyo nga si Jay Smith. I-follow nyo si Sham Samun. I-follow nyo si David Wood. At itong pinaka-importante, huwag nyo kalimutan, i-share nyo ito. Bibigyan ko kayo ng 1 million pag 1 million. Bawat isa sa inyo bibigyan ko. I-follow nyo si Papa Bot. Yan. Pag nakita ko, nag-comment lang kayo kahit minsan, 1 million. Thanks. Hindi pesos, hindi dollars. I-follow nyo si Papa Bot. Masaya to, kaya sinabi ko, tuloy-tuloy ang vlog ni Papa Bot. No matter what. Gusto ko lang kasi ipaalam sa lahat na kailangan natin mag-unite in one God. Huwag tayong yabang na memorize natin ang Holy Quran, Quranic point of view. Memorize natin ang Bible. Traffic dito Itong hospital ko. Yan, kay Dr. Dahay na idea yan. Parking lot sa ilalim. Di bali. Wala nga talagang parking dito Memorize ang Holy Bible. Pero ang maraming mayabang itong mga radical Muslim. Idol nila yung sino yan, si idol nila yung nakalimutan ko tuloy. Ano din yan, apologist, Muslim apologist. Kalimutan ko tuloy. Idol nila dahil nakaka-memorize daw ng daming nakasulat sa Holy Quranic point of view nila. Ay, sakir pala, sakir Karim Naik. Ay, nako, sakir. Huwag mga magyabang. Tao ka lang, magyabang ka pa. Be sober, do not boast, do not be braggart. Brother Sakir, love you sir, love you. Debate tayo kung gusto mo. Baka mapahiya ka na. Wag na lang. I don't challenge anyone. I just say what's the best narrative this time. Hindi ito makukuha sa debate. Mabuti siguro pag may theophany kayo, i-explain nyo bakit kayo may theophany at saka ano ang mga plano nyo, di ba? Huwag na tayo magyabang. Baka bukas wala na tayo, patay na. Ang pangayoon na mo ang Ginoo, ang butang na naka-place sa imo. Make us your servant. Make us your servant like Jesus. Give us that heart that serves, Lord. Nakalayo kami, Ginoo. I-rescue kami sa kasing-kasing na arrogante sa imo atubangan. Kasing-kasing na sila ni Selbet. Nakatala sa pilot. Ayos din na ano ni Starly. Nasaan sa buhok mo pala? Susan? Pwede ba tayo makatulong sa bulay mo? Sa bulay lang nila Tabutok ko lang sa bulay nila. Sana nagkaintindihan tayo. Para mahinto na yung gulo ng mundo. Wala naman mangyayari Di ba? Wala mangyayari. Whether I reveal, I talk or not, still the world will end. Ngayon,
taken for granted na mag-isa ang mundo na walang terrorism. Ang pinakamaganda pag lahat tayo mag-march sa God. 8 billion of us will parade glorifying the Lord God, then denying terrorism, abhor terrorism, disown the terrorist. Yan, makikita nila yan, kalabanin sila ng mga tao, kalabanin sila, kapwa Muslim nila, good Muslim versus bad Muslim. So wala nang matitira sa kanila kasi wala na silang mga supporters. Sa akin, kahit na hindi ako magsalita, kaya lang, so happen ngayon may opportunity tayong magpaliwanag because we have the gadget, we have the platform. See, kung walang platform na ito, I better keep my mouth shut forever. Kaya lang, may chance ako yung bakit ako naka-experience ng mga ganyan. Hindi ko man yan ipilit. I will not force the issue to you. It so happened na we have this gadget, Facebook. Invention din ng Jewish yan. Okay? Kaya nga mag-isip kayo anong maganda sa humanity. Whether you glorify the criminal Allah or the good Allah. Ayan na lang. Ha? Alam mo sa Christian kasi mayroon mga hipokrito din yan eh. Sila na daw ang tama, sila na mapunta ng langit pag nakapunta ka ng simbahan dahil the church can really save them. Hindi ko alam, ito daw ang iglesia, ganyan. Si Manalo siguro naka-receive na ng Theophanies yan eh. Theophany. Sila lang daw ang magulo din eh. Sila lang daw makapunta ng langit. Wala lang, wag na tayo maghipokrito. Nasisira lang yung narrative ng bawat isa niyan eh. Bagay, hindi naman sila terorista. So hindi man tayo maka-judge. Kahit na ako, I don't judge. I just tell what is supposed to be done, supposed to be said. Yan. Pwede rin akong manahimik. Kayo, pag sinubaybayan nyo, sinasabi ko, pag nag-comment kayo sa YouTube ko, bibigyan ko kayo ng 1 million. Totoo yan, lahat kayo. 1 million thanks. Di ba? Ako, papabot, hindi nag-claim kung sino siya. Ako ang pinaka lowest person on earth. Pinaka lowest person. Wala akong sinasabi. Wala akong pagyayabang. Only that I'm proud to say that I am a child of God. God loves me because I surrender my life to God. God loves me. I claim that because I'm walking with Jesus Christ. See? God nang bahala. Hindi natin ma-force ang issue sa lahat ng tao. Whether we like it or not, matatapos ang mundo. Nakikita natin yan, mula pa nun, maraming namatay, nawala. Yung nakapagtataka, are you not amazed or bewildered or asking yourselves kung sino ang mga ninuno natin, ninuno nyo? Oy, kung sinong ninuno nyo, di ba nakapagtataka?
Hanapin nga natin yung ninuno natin kung saan tayo galing. Oh. Proud ka ba na ang ninuno mo terorista? Oh, wala yan. Proud ka ninuno mo rapist. Maraming naisulat na hindi maganda. Di ba? At saka nakapagtataka, bakit buhay tayo? May pinagmulan tayo. We acquired the genes from our ancestors. No? The brain. Pero sabi ni God, we were born in His image. Kung ganun, tao si God. O, di ba? Tao siya. Kamukha. Kaya naman gumawa kayo ng Holy Koreanic point of view. Pinaplagiarize yung Holy Bible, gawa-gawa din kamo ng story. Iba-iba ng dating hanggat na pag-isipan yung patayin lahat na hindi maniwala sa inyo. Balik tayo lahat ng lugar na ayaw ng Holy Bible, grabe ang dinadanas ng mga citizens doon. Power talaga. Kawawa yung mga babae, parang walang silbi. Mga bata pang babae na asawa na. Human rights violation talaga yan. Walang democracy ang mga Muslim na radical na yan. Kawawa. So proud kayo niyan. Yan ang ninuno nyo. Hindi. So better check, change your belief, your present situation. Doon kayo kay Jesus Christ. Walang problema yun. Walang problema sa mga tinuturo niya. Perfect. Perfect talaga, perfect. Walang mga sinasabi na human rights violation. Ang ganda. Punta ka sa ibang lugar, nagkaintindihan lahat. Lalo na sa Canada. Highest respect to humans ang they show the utmost respect to humans. Equal lahat ng tao doon. Ang ganda. They follow the law. Dito sa Pilipinas, pag nag-apply ka ng opisina, kung anong mga business o anong mga law, ang standard daw ang susundin. Standard ang susundin. Ngayon ang standard sa Pilipinas, kutong, may kilala, extortion, corruption. Malayo tayo. First nation, Christian nation in the Far East, but beware of kutong. Wala, hindi masyado tayo na organized ng ating government. May freedom naman sana tayo ng worship, pero kahit nasa mga side ng mga ibang lahi, ang tagal nito. Kanina pa itong stop wala na ang tao kanina pa stop Ayusin natin ang mundo. I just want to be
ayusin ang mundo. Huwag maniwala sa fake prophet. Magulo eh. You discern. You discern. Pwede ba yung sabihin na patayin mo lahat ng tao sa mundo, kayo lang matitira? Kayo ma-Islam? As a whole? Kasi nandyan din sa Holy Quran eh. Nakalagay. Pag infidel ka na hindi ka maniwala kay Allah, patay. Oh. Lahat ng mundo ayaw nyo. Oh, sa inyo ng mundo, sa amin ang langit. O, di ba? Are you sure that you will live 200 years from now? Tell that to the Marines. Di ba? Simple discernment lang yan, understanding. Don't be moron. Alam mo anong moron? Low intelligence. I-google mo. Pati mga salita ni Jesus Christ na parables, ayaw nila. Talagang matigas ang ulo. Ikopya-kopya nyo lang ang paniwala nyo sa Holy Bible eh. Huh? Show to me where is the verse that Jesus Christ said that He is God. Ang dami. Parables lang. God and I are one. Ano ba ang ibig sabihin yan? Hanap lang talaga ng kanong gulo. Itong si Sakir, talagang pag nakinig ka sa kanya, parang D-E-M-O-N I-O or D-A-M-O-N-Y-O. Pag nagsalita niya, memorize the Bible, hindi maintindihan. Isa lang palang purpose eh. I-glorify din ang kaniyang troublesome God. Dahil walang ebidensya eh. Ano ebidensya nyo na nandyan si Muhammad, peace be with him? Wala. Jesus Christ may mga disciple yan. Few days after his death, di ba? May sumulat na. Kay Lolo Muhammad, wala, peace be with him. Wala. After many years pa, inumpisahan nila ganito ganyan. Lahat naman ng mga leaders doon gustong sumakop. Ginaya yung ginawa ni Lolo Muhammad, peace be with him. Hanggang ngayon, yun ang isip nila. Conquer all the world. Kill the Christians, kill the Jews, kill all American people. Ay nako, LOKO. Di ba? Sarap na usapan natin habang naghihintay. Akong ginawang driver eh. Mayroon kami diyang anong lugar to? Coronadal. Yan o, Coronadal. City Hall. O makinig nga kayo kay John Moen. As deserving as he is of our worship, and as much as he delights in our praises, he didn't design this practice for his benefit. Worship is for our sake, because worship is the atmosphere which welcomes his presence and gives place to his mighty works. So friends, this meeting is his idea. He brought us together to move among us. God with us.
ta ito sa balay. May dagko na nga akong tanong. Kapalo na magunting, no? Nagkaon ka na, way pa. Why? Sa Cinnamon Island. Then Cinnamon Island. Amor. saan galing yan? Amor. Makanto ta? Oo. Sabi ko makanto pa ta sa klinik. Mauna na eh. Okay. Tayo na pa to sila na tapos. Tayo na pa tayo sinunod na clinic. Alas 12, ato na siya. Maayo. Appointment man ko ti, dali lang mong communicate ba? Napabaligya pag ganito sa saya kabayaw ang babaw, bukid. Diyos ko. 20M man. Kailan ka sa square Kay meters? 33 hectares and 33 hectares? Hindi. Oh. 3 hectares and pila to ka square meters. Kailan ka eh? Man. Ay, oo. Kasi amo na yung muon nga eskwelahan. Eskwelahan sa Green Valley. Overlooking man bala? Overlooking oh. Ati gwapo eh. Ano, 3 hectares and ano. Oo, gwapo na da. Laging katuan na mo tapos. Pero dako-dako man nga amount ba? Diba? Pero gwapo gyud, gwapo gyud. Kaya ngayon isa sa Golden Valley, abi hindi man daw ang bata niya una-una. Tingnan nyo naman ang mundo. Tapos na. Tapos sisirain lang ng maling propeta. Kurakot na politisyan, kurakot na leader, makamundo. Kawawa eh. Minsan kasi may culture tayo na culture of impunity, na parang ayaw nating matuto, hindi takot sa batas dahil parang naniniwala na immune sila sa kaso, hindi sila kakasuhan, absuelto, lalong-lalo na may lakas, may kapit, kilala. Yan ang problema ng ating lipunan. So, better check this. Mali ang mga sinusunod na mga tao, terorista. Mali ang propeta, di ba? Maling-mali. Tingnan nyo naman ang mundo. Tapos na. Tapos sisirain lang ng maling propeta. Kurakot na politisyan, kurakot na leader, makamundo. Kawawa eh. Minsan kasi may culture tayo na culture of impunity, na parang ayaw nating matuto, hindi takot sa batas dahil parang naniniwala na immune sila sa kaso, hindi sila kakasuhan, absuelto, lalong-lalo na may lakas, may kapit, kilala. Yan ang problema ng ating lipunan. So, better check this. Mali ang mga sinusunod na mga tao, terorista. Mali ang propeta, di ba? Maling-mali.
Inaabot tayo ng gabi. Busy. Dito na lang tayo. God bless you. God keep you. In Jesus' name. Amen. Dito na lang. Gabi na.